we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. 11 plastic bags na naglalaman ng hinihinalang shabu napulot ng ilang kabataan sa dalampasigan sa Agno, Pangasinan. Babae sa Baguio City, arestado matapos putulan ng ari ang asawa dahil sa selos. Ilang namayapang botante sa Talavera, Nueva Ecija, nakaboto pa rin umano noong nakaraang eleksyon. At mini zoo sa isang resort. Saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Napulot ng ilang kabataan ang 11 plastic bags na naglalaman ng hinihinalang shabu sa dalampasigan ng Agno, Pangasinan. Yan at iba pang mainit na balita sa pagtutok ni Russell Simorio. 11 plastic bags na naglalaman ng hinihinalang shabu ang ipinasakamay sa pulisya sa Agno, Pangasinan. Bawat plastic bag, 1 kilo ng hinihinalang shabu ang laman. Napulot ng ilang kabataan ang mga plastic bag sa dalampasigan ng Barangay Barwan. Binuksan nilang isa sa plastic bag at pinaglaruan ang laman nito. Hindi raw sumagi sa isipan nilang droga ang laman nito, kaya iniwan din nila sa lugar. Tapos nakita namin yung sakaw, binuksan namin. Tapos kumuha kami ng droga. Akala nyo? Tawas. May isa pang plastic bag na naglalaman din ng hinihinalang shabu ang nakita sa dalampasigan ng Barangay Macaboboni noong Sabado, July 6. Iniimbestigan na kung saan nanggaling ang mga ito. Yung Chinese markings nito, according sa ating mga PDEA at sa Crime Lab, same to yung mga na-recover for the past week sa Ilocos Sur. Isang malaking plastic din na naglalaman ng hinihinalang shabu ang natagpuan ng isang mangingisda sa dagat 12 nautical miles ang layo mula sa Barangay Bobon, Burgos, Ilocos Norte. Sa pagsusuri ng PNP, may bigat na 997.62 grams ang hinihinalang illegal na droga na laman ng plastic na may nakasulat na Chinese characters. Nagkakahalaga ito ng nasa 7 milyong piso. Posible raw na bahagi pa rin ito ng mga pakete ng shabu na na-recover ng mga mangingisda sa baybayin ng Ilocos. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sa Dagupan City, one-way traffic scheme ipinatutupad sa MH Del Pilar Street dahil sa Road Elevation Project ng DPWH. Alamin natin ang sitwasyon doon sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, last week pa in-implement itong half lane sa may MH Del Pilar Street. Kaya naman sa ating mga kababayan na magtutungo dito sa lungsod ng Dagupan, pinapayagan lamang pong makadaan sa may MH Del Pilar Street itong mga pribadong sasakyan at mga pampasaherong tricycle. Ganito ang traffic build-up sa Perez Boulevard. Nagiging bottleneck ng mga sasakyan ang lugar dahil kasalukuyan pa rin ng rehabilitasyon ng MH Del Pilar Street sa Dagupan City. Ang mga jeep na biyaheng San Fabian, San Jacinto, Mangaldan, Mapandan, Manawag at mga papuntang Bunuan dadaan sa may PNR site mula sa Perez Boulevard. Half lane lang ang bukas sa MH Del Pilar dahil sa road rehabilitation. Tanging ang mga pribadong sasakyan at pumapasadang tricycle ang pinapayagang dumaan sa kalsada palabas ng AB Fernandez Avenue at AB Fernandez East. Para hindi masiksik kasi pag nagkasiksikan na dyan, madadamay na ang Perez, madadamay na ang Karanglaan.
Ang mga minibus na galing La Union lalabas sa Barangay Tubong, Tambak, Karanglaan, papasok sa Herrero Perez, diretso sa kanilang paradahan sa isang mall at lalabas naman sa AB Fernandez Avenue patungo sa AB Fernandez East. Humihingi ng pangunawa ang pamunuan ng Poso sa mga motorista at mga mananakay. Mahirap kasi pag traffic kasi yung biyahe namin, marami na kaming ikot, traffic pa rin, nauubusan na kami ng oras. Ganun talaga ma'am kasi ginagawa yung kalsada ma'am eh. Pero pag natapos din yan, maluwag na yung traffic. Wala tayong magagawa kasi may mga ginagawang karsada. Pag hindi naman natin gagawin, ang biyahe nila dyan kahit na 3 oras, papuntang bayan nila. Wala namang pagbabago pagdating nga sa may sakayan at babaan sa may Central Business District. Pero nagsisilbi na ngang likuan itong PNR site. Kaya naman posible raw na magantay na rito itong mga pasahero sa mga sasakyan nila patungo sa kanilang mga lugar o di kaya mga bayan. Wala rin katiyakan, Chris, kung hanggang kailan i-implement nga itong half lane sa may MH Del Pilar Street. Pero ayon na rin sa Public Order and Safety Office, posible nga na umabot ito hanggang sa katapusan ng Hulyo. Dahil dalawang lane o magkabilaang lane nga ng MH Del Pilar Street itong aayusin ng DPWH. Kaya naman talagang importante raw talaga, Chris, itong pangunawa, konting pagtitiis ng mga pasahero at the same time nga ng mga tsuper dito sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Mga mamahaling gamit, pera at alahas kasama ng matupok ng apoy ang isang bahay sa Calasiao, Pangasinan. Habang 4 pang establisimento sa Balanga City, Bataan ang nasunog. Tutukan sa report. Labis ang panlulumo ni Maris Andaya matapos masunog ang isang kwarto ng kanilang bahay sa Barangay Ambatel, Calasiao, Pangasinan. Kabilang sa mga tinupok ng apoy ang mga mamahaling gamit, pera at alahas. Walang tao sa bahay nang sumiklab ang sunog. Problema sa aircon ang nakikitang dahilan ng sunog. Sabi ng mga kapitbahay na nakakita, mga witness, aircon daw talaga yung parang sumabog. Doon na nag-start yung fire na mabilis nang. Nagtulungan ang mga kapitbahay ni Maris para maapula ang apoy, kaya hindi na kumalat sa buong bahay. Laking pasalamat ni Maris sa mga kapitbahay na nagbayanihan upang maapula ang apoy. Sa Balanga City, Bataan, kita sa cellphone video ang naglalagablab na apoy na tumupok sa 4 na establishmento. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy na nagsimula sa isang ancestral house na yari sa light materials. Iniimbestigan pa ang dahilan ng sunog pero kumuha na ng samples ang BFP na ipasusuri sa crime lab. Inaalam pa ang kabuang halaga ng danyos ng sunog. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nakahandusay at nadaganan pa ng motorsiklo ang isang rider nang abutan ng mga rescuer na provincial o sa bahagi ng provincial road ng barangay Bolintagan, San Quintin, Pangasinan. Sugatan din ang 3 sakay ng tricycle kabilang na ang driver. Ayon sa PNP, nag-overtake ang motorsiklo hanggang sa mapunta sa kabilang linya ng kalsada at sumalpok sa paparating na tricycle. Sa lakas ng impact, sumemplang ang motorsiklo at nadaganan nito ang rider. Nagpapagaling siya sa ospital. Wala pang pag-uusap ang magkabilang panig ayon sa PNP. Masangsang na amoy mula sa drainage canal sa Barangay Osiem, Mangaldan, Pangasinan, perwisyo sa mga residente. Nakatutok si CJ Turida. Mabahong amoy ng imburnal ang gumigising sa mga residente ng Barangay Osiem, Mangaldan, Pangasinan dahil daw ito sa mga tambak ng sari-saring basura na bumara na sa kanal. Ang mas malala pa, kapag umuulan, umaapaw ang tubig sa kalsada at nagpapabaha sa daan. Bukod sa malaking perwisyo sa mga residente, pangamba nila na pagmulan din ito ng iba't ibang sakit. Matagal na itong sir na permisyo ito kasi kunting ulan lang, baha na dito sa lugar namin. Aminado ang Barangay Council na matagal na itong problema sa lugar. Lalo't may mga bahagi ng drainage canal ang natabunan na ng lupa kaya walang lagusan ng tubig. Ito raw ngayon ang kanilang paglalaanan ng pondo. Ayun na yung problemang matagal nang sinusolusyonan. Mayroon na kaming inilaan na pondo galing sa aming 20% development. Nag-allocate kami ng 150,000. Ang proposed project natin dyan is rehabilitation and covering
of the drainage canal. Nangako ang barangay na aaksyonan ang problema. Umaasa naman ang mga residente na maayos ang drainage system sa lugar bago pa dumating ang mga bagyo at malalakas na ulan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, good news mga kapuso sa mga naghahanap po ng trabaho, pagkakataon niya ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sino mang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasintabi po sa maselang kwento, arestado ang isang misis sa Baguio City matapos daw putulan ng ari ang kanyang mister dahil sa selos. Nakaalerto si CJ Torida. Nagpapagaling sa ospital ang 58 anyos na mister sa Baguio City matapos putulan ng ari ng kanyang misis nitong linggo, July 7. Base sa investigasyon ng pulisya, nag-iinuman ang mag-asawa ng biglang akusahan ng misis na may babae ang kanyang mister. Pero kahit may mainit na diskusyon ng mag-asawa, nagawa pa nilang magtalik. Hanggang sa bigla na lang daw nakaramdam ng hapdi ang mister. Pinutol na pala ng misis ang ari ng mister gamit ang kutsilyo. Agad nagpasaklolo ang mister at dinala sa ospital. Base sa salaysay ng 55 anyos na misis sa pulisya, nagseselos daw siya dahil sa umano'y pagtataksil ng asawa. Dala na rin daw ng kalasingan kaya pinutol niya ang ari ng mister. Kasalukuyang nakapiit sa Baguio City Jail ang misis na nahaharap sa reklamong mutilation sa ilalim ng Article 262 ng Revised Penal Code. And allegedly, ang rason po ay dahil sa selos, no, itong kanyang asawa ay nambababae. And yun nga, nabanggit din po niya na matagal din po siyang sinasaktan ng kanyang asawa. Inoobserbahan sa ospital ang 28 anyos na babae matapos umanong mabaril ng kanyang live-in partner sa Baguio City. Ang suspect pa raw mismo ang nagdala sa biktima sa ospital, pero umalis din daw agad bago pa man dumating ang mga investigador. Base sa salaysay ng biktima sa pulis, nagtalo raw sila ng kanyang live-in partner hanggang magkainitan na nauwi sa pamamaril. Hindi na idinetalya ang ugat ng kanilang away. Pero dati na raw nakasuhan ang suspect ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, 2 taon na ang nakararaan. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang suspect na mahaharap sa reklamong frustrated murder. Pumasok po yung bala sa kanyang katawan and initially sa result ng kanyang medical examination ay pumasok sa pagitan ng kanyang spinal. Kaya sa ngayon po ay inoobserbahan po ng ating doktor. CJ Torida, One North Central Luzon. Child mapping o paghanap sa mga batang papasok sa kindergarten isinasagawa ng DepEd sa Calasiao, Pangasinan. Naritong report. 5 ang anak ng 34 anyo sa si Venus mula sa barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan. Kabilang dito ang 5 taong gulang na si Janela na papasok na sa kindergarten ngayong school year 2024-2025. Pero hindi pa napa-enroll si Janela dahil sa problema sa birth certificate at abala ang kanyang magulang sa paghahanap buhay. Yun po yung hinahanap nila sa kinder po, yung PSA. Ayaw po nila yung original. PSA po yung hinahanap ngayon. Kaya hindi po maka-enroll. Ang mga batang edad 5 ang target sa isinasagawang child mapping ng mga kawaninang Nagsaing Elementary School para pumasok sa kindergarten. Iniikot nila ang mga sitio para hikayatin na ipa-enroll ng mga magulang ang kanilang mga anak. Huwag daw mag-alala mga magulang sa gastusin dahil sa umiiral na no collection policy. No learner is left behind po kasi isa yan sa agenda ng ating DepEd. Kaya ang nangyayari, may mga hindi nila ma-afford yung daycare before. July 3 nang magsimulang enrollment sa mga pampublikong paaralan, pero 25 pa lang ang kindergarten na naka-enroll sa barangay. Kalahati sa target na 50. Mahigit 300 na mag-aaral mula kinder hanggang grade 6
ang inaasahang magbabalik eskwela sa July 29. So far, ang mga teachers po, may mga very, very good teachers talaga na very much willing to extend their volunteer hours para magsagawa ng enrollment. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ina ng batang magkapatid na natagpo ang patay sa loob ng kotse sa Pampanga, inimbestigahan ng PNP kung may kapabayaan sa insidente. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Mapagmahal, bibo at mabuting mga bata. Ganito isalarawan ni Jomar ang kanyang mga anak na sina James, 6 na taong gulang at Bong, 5 taong gulang, hindi tunay na mga pangalan. Ang magkapatid natagpo ang patay sa loob ng sira at abandonadong kotse sa Santo Tomas, Pampanga hapon ng July 8. Duda raw ang ama na suffocation na ikinamatay ng mga anak. Hindi po ako naniniwalang pumasok sila sa sasakyan, ma'am. Kasi sa CCTV nakita ko po, ma'am. Hindi po sila pumasok doon. Kabilang daw sa mga gumugulo sa isip ng ama ay kung bakit tsinelas lang ng panganay na anak ang natagpuan sa loob ng kotse. Sa labasan ng kotse natagpuan ang isang pares ng tsinelas ng bunsong anak habang nawawalang isa pang pares ito. Palaisipan din daw kung bakit maitim ang kulay ng balat ng isa sa kanyang mga anak. Punit din ang damit ng bunsong anak na makita sa loob ng kotse. Paliwanag ng otoridad, 2 pares ng tsinelas ang natagpuan sa lugar. Suot ng batang isa nang ito ilabas sa kotse. Dulot naman ng post-mortem ang discoloration sa katawan ng bata. Hindi rin daw punit ang damit ng bata nang matagpuan sa kotse. Ginunting na lang ito nang isailalim na sa autopsy ang katawan ng mga biktima. Sa investigasyon ng pulisya bago bawian ng buhay ang magkapatid ay matinding struggle pa yung pinagdaanan nila sa loob ng sasakyan. Patunay dito yung bakas ng kanilang mga kamay sa mga salamin ng kotse, indikasyon na nais nilang makalabas ng sasakyan. Kabilang sa iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kapabayaan ang ina ng mga bata. May na po tayo ngayon, may mga batas po tayo na nagproprotekta sa mga bata, like yung child abuse. Bali kami po ang magpa-file kung may complainant sa other side o kaya relatives nila, pwede rin po, ma'am. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang ina ng mga bata. Bukas, July 11 ng hapon ang libing ng magkapatid. Mula sa Pampanga, kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa ibang balita, isang Crisis Intervention Unit at Teen Shelter Program ang balak buuin ng mga Dan LGU dahil sa mga naitatalang kaso ng teenage pregnancy. Sa datos kasi ng MHO, may 156 cases ng teenage pregnancy sa mga Dan noong 2023, habang may 95 cases na ngayong taon, kung saan isang 11 anyos na batang babae ang nabuntis ng 26 anyos na lalaki. Nakakabahala raw ito dahil sa peligro sa kalusugan dulot ng maagang pagbubuntis. Magkakaroon ng training ang MHO sa mga barangay para sa sexuality awareness at crisis intervention para talakayin ang risks ng teenage pregnancy, maging ang violence against women and their children. Malaking tulong daw sa mga rescued at surrendered wildlife ang isang zoo sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office ng Lawag, dito nila dinadala mga hayop na inabandona at na-rescue ng ilang residente, gaya ng 5 taong gulang na unggoy na si Makmak. Sa zoo, naalagaan at naibibigay daw ang pangailangan ni Makmak para sa kanyang total rehabilitation bago ibalik sa wildlife. May mga rescued turtle, agila at peacock din na inaalagaan sa zoo. Bukas naman daw ang pasilidad sa mga gustong pumasyal at tumulong para pangalagaan ang mga hayop sa ilang. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang namayapang botante, nakaboto pa rin daw noong nakaraang eleksyon sa Talavera, Nueva Ecija. Balitang tinutukan ni CJ Turida. Ilang botante raw sa Talavera, Nueva Ecija na namayapa na ang umano'y nakaboto pa rin sa nakaraang eleksyon. Dismayado ang kaanak ng mga namayapang botante sa kanilang natuklasan. Tulad ni Judith na nagsabing 2018 pa raw nang pumanaw ang kanyang ina pero nakaboto pa rin base sa voter certificate.
Pero iba po pala yung pakiramdam. Pag nakita mo na nagamit pala yung taong patay ng nananahimik. Namayapan na rin si Adriano Santiago Sr. pero 2 beses pa raw na nakaboto ayon sa kanyang anak na si Adriano Jr. base sa dokumentong nakuha sa COMELEC. Nalaman ko po, nakaboto pa po ang local election tsaka barangay election. Kaya napakapangit naman po ng gano'n po, parang kinuha nila patay na. Pinabulaanan ng COMELEC Talavera ang paratang. Dito po kasi sa system po namin, makikita po rito may voting record. And then may nakasulat dito, current, Y, and then yung date. And then meron din po rito, previous, Y, at saka yung date. Which is, hindi naman po yan ang basihan na nakaboto yung isang tao. Aminado si Ramiscal na may mga botanteng namayapan na nakabilang pa rin sa master list na nasa database at maaalis lamang daw ang mga pangalan kung may listahan o death certificate mula sa Local Civil Registrar o LCR ng Talavera. Maaari din umanong maalis ang pangalan ng mga yumao kung may mga kaanak na magtutungo sa kanilang tanggapan, dala ang death certificate ng kaanak. Sa kabila nito, desidido pa rin daw ang mga kaanak ng mga yumao na maghain ng reklamo kontra sa COMELEC. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mabilis na natupok ng apoy ang century-old house ng pamilya Rasiles sa barangay Calagip, Kawayan, Ilocos Sur kahapon July 9. Nasa labas daw ang mga nasunugan nang makita ang usok sa kwarto mula sa ikalawang palapag ng bahay. Sinubukan pa raw nilang apulahin ang apoy pero mabilis itong kumalat at nadamay ang isa pang katabing bahay. Pansamantalang tumutuloy ngayon sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Sa investigasyon ng BFP, napaglaro ang lighter ang sanhi ng sunog. Inaalam pa ang danyos ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Hindi mechanical problem kundi human error ang kadalasang sanhi ng mga aksidente base sa mga naging investigasyon ng PNP. Kadalasan, drunk driving. Kaya ang provincial government ng Ilocos Sur inaprobahan ang pagbili ng alcohol breath analyzer na i-turn over ito sa mga deputized police personnel ng 34 na police station sa lalawigan. Gagamitin daw ito sa checkpoint at Oplansita kung saan random o mga individual na makikitang wala sa kondisyon ng pagmamaneho ang dadaan sa alcohol breath analyzer. Ang sinumang magpositibo sa alkohol habang nagmamaneho ay maaaring matikitan ng local o provincial ordinance at paglabag sa RA 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Iniuwi na ngayong araw sa Israel ang mga labi ni Yitzhak Cohen, ang kasintahan ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez na parehong pinatay at ibinaon sa liblib na lugar sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Ayon sa legal counsel ng pamilya Cohen at pamilya Lopez, kaninang umaga ibinyahe ang mga labi ni Cohen. Samantala, nakatakda naman sa Biyernes ang libing ni Geneva. Pagkatapos ng libing, aasikasuhin na raw ng mga naiwang kaanak ang investigasyon sa kaso, gayon din ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Iniimbestigahan ngayon ng otoridad ang pananambang laban sa 43 anyos na ginang sa Barangay Poblasyon, Malasiki, Pangasinan, hapon ng July 7. Sa investigasyon ng Malasiki PNP, paalis daw ng bahay ang biktima ng tambangan nang hindi pa nakikilalang gunman na posibleng naglakad lamang sa crime scene. Dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa mga tinamong tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pag-iisang buwan pa lamang daw na nagbabakasyon ng biktima sa Pilipinas mula sa Amerika. Ilang motibo na ang tinitingnan ng PNP sa insidente, kabilang na ang tungkol sa ari-arian ng biktima. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang kanyang kaanak. Other investigations prior na magbalikbayan, may away ganun pwede sa properties. Isang 6 na taong gulang na bata ang nalunod sa ilog sa Santa Ilocos Sur. May ulat si Ivy Hernando. Puno ng pagdadalamhati ang mag-anak nang matagpuan kaninang umaga, June 10,
ang katawan ng 6 na taong gulang na si Jonah May Rindon na nalunod sa bukana ng ilog sa Barangay Tabukulan, Santa Ilocos Sur, umaga ng July 9. Nasa Vigan raw ang tumatayong guardian ng biktima na mangyari ang insidente. Iniwan daw ang bata kasamang ibang kaanak pero nagtungo pala ito sa ilog kasamang isang kalaro na 6 na taong gulang din. Ang kalaro ni Jonah May nalunod din pero nasa kluluhan ng kanyang tiyuhin na nakatira malapit sa ilog. Nasa mabuting lagay na siya ngayon sa ospital. Di banda telasot yung mga bagadamot nga, da mapukpukaw nga ubing nga maysan, nga nalamos nga umunan. Medyo gito yung makadwa ng ubingan, damo yung bagbaga nga, da nalamos nga umuna, ma'am. Ilang oras ang isinagawang search and retrieval operation ng local DRRM at Philippine Coast Guard. Pero kinabukasan na lumutang ang bangkay ng bata. Ilang metro ang layo kung saan sila naligo. Mas mataas yung level ng tubig ng dagat kaysa sa level ng tubig ng ilog yesterday morning upon the incident happened. While we were conducting our search, low tide na yung dagat. Maburak din kasi yung kung saan siya nalunod. The visibility was not good down the river. Masakit na iwam, ma'am. Sakit na pagpabasak yata, ma'am. Pakiusap ng autoridad, bantayan ang mga bata, lalo na iyong malapit sa mga ilog para maiwasan ang kalintulad na insidente. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ilang negosyanteng nakapwesto sa Baratillo sa Dagupan City hiling na ma-extend ang kanilang operasyon dahil daw sa pagkalugi. Sundan sa report. Bagsak presyo na ang panindang footwear ng negosyanteng si Faisal sa kanyang pwesto sa Baratillo sa Dagupan City. Kailangan daw niyang mabawi ang kanyang puhunan. Matumal daw kasi ang bentahan. Muna para makahabol kami sa bayad sa rintan ng pwesto. Dahil siguro sa hirap ng buhay ngayon, ang inuna ng mga tao yung mga pangailangan nila sa ano. Nito lamang Abril nang buksan ng Baratillo sa lungsod kasabay ng selebrasyon ng Bangus Festival. Pero halos hindi raw nabawi ng mga negosyante ang kanilang puhunan. Kunti lang yung dumadaan ng mga tao, yung bumibili. Wala kang masabi sa mga tenant ngayon dito sa Baratillo kung may panalo. Halos lahat. Hanggang July 15 na lamang ang operasyon ng Baratillo, pero hiling nilang ma-extend para makabawi man lang daw kahit papaano. Pero ayon sa Hermano Mayor, kinakailangan munang dumaan sa pagdinig sa Sangguniang Panlungsod ang kanilang hiling bago maaprubahan. Naiintindihan naman namin. Kaya lang nasa resolution 3 hanggang July 15 na. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. At mga kapuso, mag-uumpisa na po ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso, Kasiyahan Panalo. Pwedeng magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para may chance na manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay nagsimula noong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwede maghulog ng entries sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets or groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kompletong listahan ng Dropbox locations. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o text scams. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak
na pagdilingkod sa bayan.